Nung hindi ko pa naranasan mag-abroad, naiinggit ako sa mga umuuwing galing abroad kasi gumaganda, kumikinis ang balat, pumuti pa. Naglalakihang balikbayan box na naglalaman ng dilata, tsokolate, at mga imported na sabon at iba pa. At sabi ko sa sarili ko, balang araw mag-a-abroad din ako. Dumating nga ang panahon na ako'y ng ibang bansa. Kung pwede lang sana umatras, ginawa ko na. Pero hindi pwede kasi may pangarap ako para sa pamilya ko. Kung pwede lang uuwi na ako. Lalong hindi pwede kasi madami pa akong pangarap. Ang pag-a-abroad pala ay isang larong sugal. Kung may 8 oras kang tulog at okay pagkain mo, panalo ka na. Pero kung kulang pagkain at tulog mo, nandyan pa yung inaabuso, talo ka. Ang iba nga umuuwi bangkay na. Sabi nga nila, pag mangibang bansa ka, ang isang paa mo nasa hukay. Ang mangibang bansa dapat kailangang sakripisyo, tiyaga at mahabang pasensya. Bawal magpahinga, bawal ang salitang pagod. Hindi pala madali yung balikbayan box. Kailangan pala pag-ipunan mo ng ilang buwan. Kaya pala ang iba kumikinis ang balat at pumuputi dahil nakakulong sila. Bawal lumabas. Kaya pala sexy yung iba dahil kulang sa pagkain at tulog. Dito sa abroad, iyo lahat ang hirap. Kahit may sakit ka, hanggat kaya mong magtrabaho, magtatrabaho ka. Sabi nga nila, better die than sick. Walang makakatulong sa amin kung hindi sarili namin. Kaya yung nasa Pinas, asawa, kapatid, magulang, anak, kamag-anak, kamustahin nyo naman kami kung okay lang kami. Hindi yung magme-message lang kayo kung kailan magpapadala at kung magkano. Dahil sa mga message nyo, bawat araw, dyan kami kumukuha ng lakas para magtrabaho araw-araw. Kaya pahalagahan nyo ang perang ipinapadala namin. Dahil bawat sentimo nun ay dugo at pawis ang katumbas. Oo, masaya kami. Nakangiti. Selfie dito, selfie doon pag day off namin. Pero sa likod ng ngiti at tawanan, may nakatagong lungkot at problema. Oo, nakadamit kami ng medyo maganda, pero isang araw lang yon. Kaya yung nasa Pinas, huwag nyo mamasamain kung hindi lahat ng sahod namin ay hindi namin maipapadala. Dahil kailangan din namin gumastos, kumain at mag-ipon kung meron. Dahil hindi habang buhay dito kami sa abroad. Hindi habang buhay malakas kami. Pag magbakasyon ka, pag wala kang pasalubong, sabihin nila madamot ka. Pag nagbigay ka, sabihin nila mumurahin lang ibinigay mo. Sabi nila bayani daw ang OFW. Oo, totoo. Bayani ang OFW. Pag uuwi kang patay na. Mahirap ng ibang bansa. Tiyaga, sakripisyo at pasensya ang baon mo. Panalangin sa Ama ang sandata mo at lubos na pananalig sa poong may kapal.